Good day everyone. Once again, I am Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about magtiwala sa tagumpay ni Kristo. And our scripture is 1 John chapter 3 verse 8, NIV version. The one who does what is sinful is of the devil, because of the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. ASND version, ang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan ay kampo ng dyablo. Dahil sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Naparito ang anak ng Diyos upang sirain ang mga gawa ng dyablo. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? At ayon kay Pastor Russell, ang verse na first John chapter 3 verse 8 ay nagsasabi na ang anak ng Diyos ay naparito upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So ayon po kay Pastor Russell, ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay naparito sa mundo upang labanan at puksain ang kasamaan na dala ng dyablo. Ang layunin ni Kristo ay bigyan ng kaligtasan ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at katiwalian. Sa pamamagitan kasi ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinalo niya ang magawa ng dyablo at nagbigay ng tagumpay sa mga nananampalataya sa kanya. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching po natin is, there is a battle between good and evil. So, sa mundo po natin, may patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. So, bilang mga Kristiyano, kinikilala natin ang dyablo na patuloy na gumagawa upang sirain ang buhay ng mga tao at ilayo sila sa Diyos. So, ang labanang ito ay hindi lamang physical, kundi spiritual din. So, ang pagkakilala kasi sa presensya ng labang ito ay mahalaga upang tayo ay maging handa at armado ng pananampalataya. So, next is, Jesus came to destroy the work of devil. So, ang pangunahing layunin ni Jesus sa kanyang pagparito ay upang sirain ng mga gawa ng dyablo. So, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ay tinalo niya ang kasalanan at kamatayan. So, ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay ng kanyang tagumpay laban sa dyablo. So, ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng dyablo ay walang laban sa kapangyarihan ni Kristo. So, next is, Christians are called to fight evil and corruption. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag upang maging ilaw sa mundong puno ng kadiliman. So, tayo ay tinawag upang labanan ang kasamaan at katiwalian sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, ating pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay ng ating lakas at tapang upang harapin ang mga hamon at pagsubok na dala ng kasamaan. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application po natin is, please no one but God. So, sa ating mga aksyon at desisyon, dapat nating layunin na mapaligaya ang Diyos higit kanino man. So, ang pagsunod sa kanyang mga utos at ang paghanap ng kanyang kalooban ay dapat nating unahin. Dahil sa ganitong paraan ay naipapakita natin ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa kanya. So, next is, speak truth to power. So, tayo ay tinawag upang magsalita ng katotohanan. So, lalo na sa laban ng katiwalian at kasamaan. So, ang pagiging matapang sa pagsasabi ng totoo ay isang paraan upang maipakita natin ang liwanag ni Kristo sa mundo. So, huwag tayong matakot na magsalita ng katotohanan kahit ito ay laban sa mga makapangyarihan. So, last application is, hold on to the victory of Christ. So, yung tagumpay ni Kristo laban sa dyablo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang magpatuloy. So, anuman ang ating pinagdadaanan, dapat tayong kumapit sa katotohanang si Kristo ay nagtagumpay na. So, ang kanyang tagumpay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo rin ay magtatagumpay sa pamamagitan niya. So, dadako na tayo sa last part, which is our discussion. So, yung discussion po natin is all about, what are your battles right now? So, sa bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban na hinaharap sa araw-araw. Ang ilan ay maaaring laban sa kasalanan tulad ng galit, inggit, o pangmamataas. So, ang iba ay maaaring laban sa
mga pagsubok sa buhay, tulad ng kahirapan, sakit, o pagkawala ng mahal sa buhay. So, ano man ang ating laban, mahalaga na kilalanin natin ang mga ito at harapin sa tulong ng pananampalataya kay Jesus. Para kasi sa akin, ang malaban na ito ay nagiging bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya. So, yung bawat pagsubok na hinaharap natin is tayo ay nagiging mas matibay at mas malapit kay Kristo. So, yung pagharap sa mga laban na ito ay hindi madali kasi hindi madali. Ngunit, sa tulong ni Kristo, tayo ay makakalaya sa lahat. So, sa pagharap ng ating mga laban, mahalaga na tayo ay magtiwala sa tagumpay ni Kristo. Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang magpatuloy ng kanyang tagumpay at nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. So, ang Diyos ay kasama natin sa bawat takbang ng ating paglalakbay.